Hi everyone! Nag-browse po kasi ako ng gallery ko and then may nakita akong recorded video few years ago nung bago pa lang ako dito sa work ko noon. And nung pinanood ko siya, I find it helpful. So for me, no, it's helpful. Kaya naisip ko na i-share ko rin yung video na yun dito kasi baka may mga nag-a-apply ngayon or may job interview and gustong makuha ng tips kung paano ba sagutin yung tell me something about yourself. So yung video na yun is about tips paano sagutin yung tell me something about yourself sa job interview. So usually po kasi kapag job interview, ang unang pong tinatanong is tell me something about yourself. So nung ginawa ko yun is bago pa lang ako dito sa work ko ngayon, months pa lang ako. So, fresh pa yung mga information doon. And, yung mga tips na na-share ko doon is naging effective po siya sa akin. Naging helpful siya. Hindi lang sa current work ko, kundi sa mga previous interview ko sa previous work ko. Kaya, gusto ko siyang i-share kasi baka sakaling makatulong sa inyo. Hindi po ako expert dito, no? So, yung shinare kong information doon ay based po sa experience ko. So, paano ba sagutin ang tell me something about yourself? Let's see. Tell me something about yourself. Madali lang, diba? Magsasabi lang naman kayo ng something about yourself. Yes, but this simple question can be one of the hardest as well. Bakit? Dahil dito tayo mag-uumpisa. Meaning, yung first impression sa inyo, dito mabubuo. So, make sure na makuha mo yung attention nila. So, paano ba sagutin ang tanong na to? I-share ko sa inyo ang don'ts and do's na ginagawa ko. Sa don'ts muna tayo. I know it's something about yourself, but please be reminded that you're applying for a job. So first, do not talk too much about your life story. Huwag nyo na sabihin kung ano yung favorite color nyo, gusto nyo maging ng bata kayo, favorite movie, or favorite food. I know, food is life. But remember, you're applying for a job. Unless, mukbang yung a-applyan nyo. Tinatanong ng interviewer ang tanong na to dahil gusto kanilang makilala. Ano ka ba pagdating sa work? Paano ka ba pagdating sa trabaho? Anong mga qualities na meron ka pagdating sa trabaho? So, hindi sila interesado sa buong kwento ng buhay mo. Wala silang pakialam sa kung anong favorite color mo, favorite movie, or favorite food. So second, do not spend too much time talking about things that you cannot apply at work. Ngayon, alam mo ng mga don'ts, doon naman tayo sa do's. So first, mag-start tayo sa basic information. Siyempre, mauunang pangalan natin. Napaka-importante ng name natin. Then, you may add your age and kung taga-saan ka. Kung may gusto ka pang idagdag, okay lang naman. Basta wag nyo na masyadong haban and basic information lang. Second, talk about your work experience. Kung currently employed ka, sabihin mo kung ano yung title or position mo. Then, kung ano yung ginagawa mo sa work na yon, yun yung tinatawag nating job description. And kung may previous work ka pa, pwede mo rin siyang idagdag, pero title na lang, wag mo na isama yung job description para hindi na masyadong humaba. So, for example, ako, sasabihin ko, I am currently working as sourcing specialist. Title, as a sourcing specialist, I do price negotiation. Job description. Aside from that, I also have an experience as an admin assistant and customer service representative. Previous jobs, title na lang, wala ng job description para hindi na siya masyadong humaba. Kung wala ka namang work experience dahil first job mo to or fresh grad ka, you may include your course and kung saang school ka galing. And kung may mga trainings or seminars ka na na-attendan na pwede mong ma-apply sa work, pwede mo siyang isama. Then, include your skills. Sa skills, may dalawang klase. May tinatawag tayong hard skills and soft skills. Ano ba ang hard skills? Hard skills, ito yung mga bagay na natututunan natin sa life experience, sa trabaho, sa pag-aaral. For example, computer literate ka. So,
So, alam mong gumamit ng computer, natutunan mo yan nung nag-aral ka, nung nagtrabaho ka. Kung may knowledge ka sa mga system like SAP, CRM, e-automate, Coupa, and kung iba pang system na alam mong i-navigate, is pwede mo siyang i-share. So, sasabihin mo, may knowledge ka sa SAP, sa Coupa, e-automate, and iba pang system. Kung alam mo rin gumamit ng mga Microsoft tools, like Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Word, pwede mo siyang ilagay. And kung ano pang knowledge na meron ka na pwedeng mong ma-apply sa work. So, ang hard skills ay more on technical na natutunan natin sa work at pag-aaral natin. So, ano naman ang tinatawag na soft skills? Soft skills, ito yung mga personalities na meron tayo na ma-apply sa work. For example, hardworking ka. Flexible ka. Pwede ka kahit saan. Pwede ka sa position na to or ilipat dito. Team player ka. Critical thinker. And iba pang personalities na pwede mong magamit sa trabaho. So, bakit importanteng include ang skills sa part na to? Dahil dito, masasagot ang isa pang karaniwang tanong, ang what can you contribute? So, dito malalaman nila kung ano ba yung mako-contribute mo sa kanila. Ano yung maaambag mo pagdating sa trabaho? So, diba? Nasagot na siya. Next is, talk about kung ano yung gusto mo sa work na to, sa position na ina-applyan mo. So, for example, ako sa sourcing specialist, ang love ko dito na na-share ko is, syempre na natututo tayo sa price negotiation na na-apply ko rin, hindi lang sa work, kundi sa personal life ko din. Then, dito, as a sourcing specialist, is natututunan ko yung savings. So, napaka-importante ng savings, especially sa life, hindi lang sa work. So, i-share mo kung ano yung gusto mo doon sa specific work na ina-applyan mo. So, isama mo rin yung reason kung bakit ka nag-apply and why are you leaving your company. Madalas, ang tanong na yan ay natatanong din sa atin. Sa part na to, gusto tayong makilala ng interviewer. Ano ba yung attitude natin pagdating sa work? Bakit tayo nag-apply? Bakit tayo lumilipat? Bakit iniiwan natin yung current work natin? So, sa pagsagot dito, dapat positive tayo. Pag tayo magsabi ng negative things about sa current company natin or previous company, ang pangit naman na may negativity sa atin, di ba? Gusto nga niya tayong makilala, then negative tayo, parang ang pangit. And remember, hindi lang ikaw yung applicant dito. So, make sure na ma-impress mo sila. Make sure na mag-stand out ka. Ipakita mo ano ba yung edge mo among others. So, sa tingin mo, ma-impress mo ba sila kung negative ang ugali mo? Sa pagsagot dito, marami tayong mga positive na pwedeng i-share. Depende sa sitwasyon, depende sa reason nyo. So, for example, gusto nyo makadevelop ng new skills. Gusto nyo mas marami pang matutunan. Gusto nyo mag-take ng more responsibilities. Kung itong ina-applyan ninyo is different position sa current job nyo, pwede nyo rin sabihin na gusto nyo i-try ang new field. Gusto nyo mas ma-enhance yung skills nyo and ma-develop sa ibang field. So, yung pagsagot po sa tell me something about yourself ay depende po kung anong ayos ang gusto ninyo. Basta isama po ninyo yung mga do's na na-share ko. So, yung ako po sa current work ko ngayon, nung sinagot ko yung tell me something about yourself, after sharing my basic information, ang sinunod ko is why are you leaving your company? So, ginawa ko siyang parang introduction. So, yung work ko ngayon is work from home. And dati nag-work ako sa office. So, sabi ko, nung nagka-pandemic, na-realize ko how important it is to be with your family. That's why when I gave birth to my second child, I've decided to look for a work from home job. Kasi that time, I am working in a manufacturing company na 3 hanggang 4 na oras ang layo sa amin. So, I was not able to go home daily and be with my family. Kaya sabi ko, nagkahanap ako ng work from home jobs na makakapagbigay ng opportunity sa akin para makasama yung family ko. Then after that, i-share ko yung work experience, skills, and what I loved about sa work ko. And last tip na ma-advise ko po sa inyo is pray.
I know kadalasan, pinagpipray natin na sana makuha tayo dito, sana makuha tayo dyan. Especially kung maganda yung benefits, especially kung nakita natin na maganda yung salary. Pero ako po, as per my experience, hindi ko pinagpipray na makuha ako sa specific job na to or dito. Ang pinagpipray ko po, kung ano yung will ni Lord sa akin, hindi my will be done. Kasi minsan, dahil sa nasisilaw tayo sa magandang benefits, malaking pera, is gusto natin, dun na tayo. Pero kung ano ba yung dadatnan natin sa work na yun, is wala po tayong alam. So, it is very important to pray para mabigay sa atin kung ano yung nakakabuti sa atin. So, yun lang po. And thank you po ulit for watching.